Mga brothers and sisters, Lord, I come ang nais iparating ng Panginoong Jesus at Panginoong Diyos Ama sa oras na ito ay ang hanapin natin ang karunungan ng Diyos. At before that, ako'y mag-pray at hihingi ng guidance. Lord, salamat po at muli pinahintulutan po ninyo ako na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon para sa ating mga kapatid nang sa ganon ay muli makapagligtas po tayo ng mga kaluluwang naliligaw ng daan. Ngunit inihiling ko po, gabayan po ako ng iyong banal na Espiritu Santo sapagkat hindi ko po kaya ito kung ako lang amang nag-iisa at mananangan ako sa sarili kong karunungan. Sapagkat ang tema natin ngayon ay ang karunungan po ninyo, Lord God. Kaya sana po ang banal na Espiritu Santo ay siyang manguna sa akin at aking pagpapahayag. Inihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong buktong na anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. as I wait, I'll rise up like the eagle. Ang nais kong iparating sa inyo ngayon ay ang panawagan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo na huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan at katalinuhan. Bagkus ay hanapin natin ang karunungan ng Diyos. To face the knowledge of your Sa unang Korinto chapter 1 verse 19, nasusulat, sapagkat sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Kaya brothers and sisters, pagsumikapan nating hanapin ang karunungan ng Diyos upang makilala natin ang Diyos. love. Hold me close, let your love surround. Sa unang Korinto chapter 1 verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, As I wait, minarapat niyang ang nananalig sa kanya ay iligtas sa pamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Sa unang Korinto chapter 2 verse 6 hanggang 7. Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pananampalataya sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito. Unang mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluwalhati bago likhain ng sanlibutan. I will soar with you. Kaya brothers and sisters, dapat nating pagsumakitang hanapin ang karunungan at katalinuhan ng Diyos. Nang sa gayoy, ipagkaloob niya sa atin na ating malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga brothers and sisters, nihiling ko lang pakinggan ninyo po ng mabuti ang bawat verse na aking napahayag upang nang sa ganon ay kayo man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. I soar. Kaya dapat ang manatili sa atin ay ang karunungan ng Diyos at karunungan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak. Pagkat ang karunungan ng Diyos ay buhay na walang hanggan, ang dulot nito at ang kapayapaan sa ating buhay.
Hindi po ito katulad ng katalinuhan ng sanlibutan, kapagkat ang katalinuhan ng sanlibutan ay kapahamakan ang kahihinatnan sa mga taong nananangan nito. Kaya pag sumakitan natin at hahanapin natin ano nga ba ang katalinuhan ng Diyos, hilingin ninyo sa Ama at ipagkakaloob sa inyo yan at ibibigay kayo sa ating Panginoong Hesus na siyang pastol ang tagapangalaga sa atin. At pagka binigay na kayo sa Panginoong Hesus, sa kanyang anak, kayo naman ay pagkakalooban ng banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo kung anong dapat gawin ninyo, ano yung mabuti, ano yung masama. So pagka nasa inyo na ang banal na Espiritu Santo, at mananahan na sa inyo ang karunungan ng Diyos. Kapagkat ang banal na Espiritu Santo ay siyang magpapahayag at magsasalita. Katulad ng Panginoong Hesus, nung siya ay nagkatawang tao, ang nagsasalita noon ay ang Ama, kapagkat ginagawa ng Ama ang kanyang gawain sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat karunungan ng Diyos ang ating panghawakan. Tunghayan natin sa Marcos chapter 4 verse 10 hanggang 12. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit sa nakasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakikita, at makinig man ng makinig ay hindi makauunawa. Kundi gayoy, marahil sila'y magbalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Yan po mga brothers and sisters. Kapag nanangan tayo sa sarili nating karunungan, kahit anong pakinig natin, ang pakinig ng mabuting balitang ipinangangaral ng mga taong pinagkalooban nito pang mangaral, ay hindi natin mauunawaan at hindi natin maririnig ito. Kapagkat hindi natin kahit pakinggan natin ang pakinggan, wala nga tayong maririnig. Kapagkat hindi natin mauunawaan ang mga bagay na ipinapahayag ng Diyos. Kapagkat ang karunungan ng sanlibutan ay hindi nakakaunawa ng karunungan ng Diyos. Kapagkat ito yung nalilihim sa tao, ang karunungan ng Diyos. Malalaman lamang ito kung tayo magbabalik loob sa Kanya at mananangan tayo sa Kanyang karunungan. Kaya brother and sisters, magbalik na tayo sa Diyos. Magbalik loob na tayo sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, at hanapin natin ang karunungan ng Diyos at linisin natin ang ating puso't kalooban sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo upang makapanahan sa atin ang karunungan ng Diyos. Yan po mga brothers and sisters. So hindi po mananahan sa atin ang karunungan ng Diyos kung ang puso natin ay marumi, ang isip natin ay puro karumihan, pag-iisip ng mga buloktot, ay hindi po mananahan sa atin ang karunungan ng Diyos. Kapagkat nananahan lamang ito doon sa malilinis ang puso, malilinis ang pag-iisip, doon lamang siya papasok. So malalaman natin tunghayan natin sa karunungan ni Solomon, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang
Ang mga baluktot ang isipan ay di makakalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasamaan. Yan po mga brothers and sisters. Kasi nalalaman ng Diyos Ama at ng Diyos Anak ang ating saloobin, kung ano ang saloobin, kung ano ang laman ng ating puso, ano ang laman ng ating isipan, ay alam po ng Diyos. Kaya nga kung ikay kaibigan na ng Diyos at ikay pinanahanan na ng Diyos, ay ang iniisip ng mga tao ay nalalaman natin at ito'y pinapaalam ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo na siya magtuturo kung ano ang dapat nating gawin, anong dapat natin, paano natin iiwasan ang mga ganong bagay, ang mga baluktot ng pag-iisip. So sasabihin sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu na pinagkaloob ng Panginoong Hesus ang pag-akyat niya, pagbalik niya sa langit. Sa 4. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasamaan. So brothers and sisters, tunghayan natin ito sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto chapter 1 verse 2 hanggang 31. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na si Ines sa iglesyang nasa Korinto sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong nating lahat, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita, kaalaman, ang katotohanang ipinangangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkukulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y maging isa sa Kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip, layunin, upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi kay Pedro ako. At may nagsasabing
May nagsasabi pang ako'y kay Kristo. Jesus is coming for his own. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus. Bakit nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Pinautismuhan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo, kundi sina Crispo at Gayo. Kaya't walang makapagsasabing kayo'y binautismuhan sa ngalan ko. Paalala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanya'y wala na akong natatandaang binautismuhan ko, sapagkat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamagitan ng pananalita batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalaan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Change my heart, oh God. Ako mga brothers and sisters, listen carefully. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Yan po mga brothers and sisters, hindi pinahintulutan ng Diyos na siya ay makilala ng karunungan sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Mold me and make me. This is what I pray. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya ay mailigtas sa pamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintel. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala naman kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa panginingin ng sanlibutan ay marurunong.
makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito, upang pamulang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ipagmamalaki. So yun po mga brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. So yun po mga brothers and sisters, narinig po naman natin at napakinggan po natin ang nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo'y magpakumbaba, hanapin natin ang karunungan ng Diyos upang nang sa ganon ay makapanahan siya sa ating puso. Nang sa ganon ang lahat ng ating gagawin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Paghariin natin ang Panginoong Hesus at hilingin natin na ipagkaloob sa atin ang banal na Espiritu Santo upang ang lahat ng ating gagawin sa mundong ito ay karapat-dapat para sa Diyos Ama, sapagkat ang nais ng Diyos tayo'y maligtas. Ayaw ng Diyos na isa man sa atin ay mapahamak. Sabi nga sa banal na kasulatan, isa man lang kaluluwa ang maligtas at pagbalik loob sa Diyos, ay maraming anghel ang nagpupuri at nagsasaya sa kalangitan. Kaya sana mga brothers and sisters, tahakin natin ang landas ng Diyos, ang daan ng Diyos. Pag nang sa ganon, tayo rin ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama. Sapagkat yun ang nais ng Diyos, na tayo'y maligtas at makaharap sa Kanya ng malinis at walang batik. Sa panahon na mga brothers and sisters, huwag natin pag-aksayahan ang mga bagay-bagay dito sa mundong ito, sapagkat hanggang dito lamang yan. Dapat hanapin natin ang karunungan ng Diyos na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung mananangan tayo sa karunungan at katalinuhan ng sanlibutan ito, ay tiyak na kapahamakan ang hahantungan natin. Ngunit kung karunungan ng Diyos ang ating pangahawakan, ay buhay na walang hanggan ang kapalit nito. Kaya ang panawagan ng Diyos, magbalik loob tayo, linisin natin ang ating puso't isipan, kapagkat hindi mananahan ang karunungan ng Diyos sa atin kung ang puso natin ay puno ng karumihan, puno ng galit, puno ng inggit, puno ng hinanakit. Hindi po mananahan dyan ang karunungan ng Diyos. Kaya dapat natin linisin ang ating puso't isipan. Ayan po ang tinuturo, ayon po ang nais ng Diyos. Sapagkat hindi siya makapananahan sa mga pusong marumi at isipan ng mga baluktot. Ang nais ng panahanan ng karunungan ng Diyos ay ang mga diretsong pag-iisip, hindi yung maruruming pag-iisip. Kasi ganoon ang sanlibutan, maruruming pag-iisip, mapanghusga. Yan ang laman ng
puso ng sanlibutan, ng makasanlibutan. Kaya dapat hanapin natin ang karunungan at katalinuhan ng Diyos, sapagkat yun ang magtuturo sa atin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang nais niya, na tayo'y maligtas. So, hanggang sa muli mga brothers and sisters, kung loloobin ng Diyos Ama na ako'y makapagpahayag muli ng mabuting balita, kung kayo man ay nabago na, pwede kayong mag-comment. Kung kayo nakakapanood ng mga video ko, kung kayo'y nabago ng banal na Espiritu Santo, mag-comment kayo, wag lang kayong mahiya. Ganoon talaga eh. Kailangan natin ipahayag sa Diyos ang ating babago, ang ating mga nakakamtan na mga pagpapala sa atin sa sanlibutan ito. Sapagkat dapat natin ibalik sa Kanya ang papuri at pasasalamat sa Kanyang mga pinagkakaloob sa atin, maging espiritual, maging sa buhay, sa kalakasan, kalusugan, at maging sa mga biyaya at pagpapala sa atin. Dapat natin ipahayag sa Kanya at ibalik natin sa Kanya ang papuri at parangal, sapagkat siya lamang ang dapat papurihan at parangalan, ang Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng karunungan sa atin na utos ng Panginoong Jesus. So hanggang sa muli mga brothers and sisters, maraming salamat po. Lord, salamat po sa mabuting balita na ipinagkaloob niyo sa akin. Salamat din po sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin pagkapahayag ng mabuting balita. Ngayon po, gabayan mo po ang mga taong makakapanood ng bidyong ito, na sana po ay sila rin ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ninyo at sa piling ng Diyos Anak. Sana po ang lahat ng makakarinig ay pagpalain nyo po at pagkalooban sila ng kalakasan, kalusugan at panibagong buhay na kasi kagalakan at mumula sa iyo. Maraming salamat po in Jesus' name. Thank you, Lord.